Sa paliparan ng New York, tumawag ang estudyanteng si Chloe sa kanyang ina na si Irene para sabihing nakauwi na siya. Doon niya nalaman na kinansela ang birthday party ng kanyang ama dahil bigla itong tinawag sa trabaho. Dahil piloto ang kanyang ama, nagdesisyon si Chloe na manatili sa airport para hanapin siya. Samantala, isang TV reporter na si Cameron ay lumapit sa isang babaeng Kristiyano na sinusubukang kumbinsihin ang iba na tanggapin si Jesus sa kanilang buhay. Sinasabing ang lahat ng trahedyang nakikita niya araw-araw sa trabaho ay maipapaliwanag sa Biblia. Pinutol siya ni Chloe at sinabi na hindi makatarungan na parusahan ng Diyos ang mga inosente dahil sa kasalanan ng nakaraan at hindi sapat na dahilan ang misteryosong paraan niya. Umalis ang babae at nagpasalamat si Cameron kay Chloe sa pagharang. Ipinaliwanag ni Chloe na ang kanyang ina ay isa ring relihiyosong fanatic. Sa parking lot, tinanggal ng ama ni Cameron na si Rayford ang kanyang sing-sing bago makipagkita sa flight attendant. Pagpasok nila sa airport, nakita ni Rayford si Chloe at dali-daling niyakap ito. Pero hindi natuwa si Chloe dahil nahuli niya itong nakikipaglandian sa flight attendant at kinumpronta niya ito, lalo na't matagal nang may problema ang relasyon ng kanyang mga magulang. Ipinaliwanag ni Rayford na masyado silang bata nang magpakasal at nagbabago ang mga tao paglipas ng panahon. Dahil naging sobrang relihiyosa si Irene, naging mahirap nang makisama. Napansin din ni Chloe na hindi suot ng kanyang ama ang singsing nito. Nahinuha niyang kinuha nito ang trabaho ngayon para lang makasama si Hattie. Hindi pinansin ni Rayford ang sinabi at iniabot ang susi ng kotse bago umalis. Maya-maya, pumayag si Chloe na magkape kasama si Cameron at napag-usapan nila kung gaano kaabsurdo na pasalamatan ng Diyos sa mga trahedya. Naputol ang usapan nila nang bigyan siya ng empleyado ng 2 tiket para sa isang show sa London na dapat sana ay ibibigay niya sa kanyang ama. Show na 2 linggo hinanap. Ibig sabihin, planado na pala ang biyahe ng ama niya at hindi bigla ang tawag. Nainis si Chloe at ibinigay ang tickets kay Cameron para siya ang mag-abot. Habang sumasakay sa eroplano sina Cameron at Rayford, pumunta si Chloe sa kotse ng ama at nakita ang wedding ring nito. Umuwi siya at pagkatapos batiin ang kapatid niyang si Remy, umupo ito para makipag-usap sa ina. Sa una ay maayos ang usapan, pero nang mabanggit ni Chloe ang insidente sa airport, biglang naging tensyonado ang lahat. Nagsimula si Irene magsermon at nagalit si Chloe, kaya umalis siya para maghanap ng distraksyon. Nagpunta si Chloe at Remy sa mall. Nag-aalala si Remy tungkol kina mama at papa, pero tiniyak ni Chloe na magiging ayos din ang lahat. Nagyakapan sila. Bigla na lang nagkaroon ng kaguluhan. May taong nakakapit sa damit ni Remy dahil nawala ito saglit. Napagtanto ng mga tao na nawawala ang kanilang mga mahal sa buhay at kumalat ang takot. May sasakyang nawala ng driver na bumangga sa mall. Sumilip si Chloe sa kotse at nakita ang bangkay sa passenger seat. Nagsimula ng pagnakawan ng mga tao ang mga tindahan at gamit ng mga biglang nawawala. Sa labas, malalang traffic ang nagbara sa mga kalsada. Sa flight ni Rayford, may mga pasaherong nagpapakikipagkaibigan at may iba namang ayaw maistorbo. Pagka-stable ng lipad, lumabas si Rayford ng cabin para lihim na makipagkita kay Hattie at ipakita ang tickets na ibinigay ni Cameron. Biglang nayanig ang eroplano at nadiskubre ng mga pasahero na maraming tao ang naglaho. Nagpanik ang lahat habang mabilis na bumababa ang altitude ng eroplano, kaya bumalik agad si Rayford sa cabin at natuklasang nawawala ang kanyang co-pilot. Agad niyang kinuha ang kontrol upang patatagin ang eroplano. Nagsimula namang mag-video si Cameron habang nagwawala ang mga pasahero at kumakatok sa cabin door. Hinahanap ang kapitan. Hindi sila mapakalma ni Hattie. Sinubukan ni Cameron tumulong, pero wala ring tigil ang gulo. Dahil nakikita ito sa kamera, tinaasan ni Rayford ang cabin pressure at bumagsak ang oxygen masks.
Nahihirapan huminga ang mga pasahero kaya napilitan silang bumalik sa kanilang upuan. Pagkatapos, sinubukan ni Rayford gamitin ang radyo pero walang sumasagot at hindi gumagana ang cellphone niya. Nang kumalma ang lahat, ibinalik niya ang pressure at kinausap ang mga pasahero ng mariin. Hinimok silang manatili sa kanilang mga upuan at huwag magpanik dahil iyon ang pinakamasamang pwedeng gawin ngayon. Napagtanto ni Hattie na nawawala rin ang isang flight attendant at tumakbo sa cabin dahil nababaliw na siya sa takot. Samantala, ipinagpatuloy ni Cameron ang pag-film at pag-interview sa mga pasahero. Wala raw nakitang kakaiba at agad lang nawala ang mga tao, iniwan ang kanilang mga damit. May isang babae na tumakbo sa banyo para gumamit ng droga at masayang bumalik, sinasabing hindi raw totoo ang nangyayari. Pinatulog siya ni Cameron matapos makita sa kamay nito ang nakasulat na "It's not real." May Muslim na lalaking nagsabing dapat silang magdasal, pero may isa namang pasaherong nakipagtalo dahil magkaiba ang kanilang relihiyon. Bago pa lumala ang sitwasyon, inihayag ni Rayford na babalik sila sa New York. Sa mall, nagpumilit si Chloe na makalusot sa siksikan para hanapin si Remy. Kailangan niyang tumakbo nang may maliit na eroplano ang bumagsak. Tinamaan ang kotse ni Rayford. Dahil wala nang sasakyan, naglakad si Chloe. Nang dumaan ang dalawang motorcyclist, ninakaw nila ang bag ni Remy. May aksidente sa tulay. Nahulog ang school bus sa ilog. Tumakbo si Chloe para tumulong, pero natuklasan niyang wala ng tao sa loob. Pagdating niya sa lungsod, sinubukan niyang tumawag sa bahay, pero walang sumagot. Nagbabanggaan ang mga sasakyan at dumating ang ambulansya para magsundo ng sugatan. Tumakbo si Chloe patungo rito. Iniisip na baka naroon si Remy. Pinigilan siya ng pulis, kaya nagpatuloy siya sa paglalakad sa lungsod. Biglang sumabog ang salamin ng jewelry store at lumipad palabas ang bangkay ng magnanakaw. Lumabas ang empleyado na may dalang baril at tinutukan si Chloe, kaya tumakbo siya. Nakapunta siya sa ospital at nakita ang karatulang "The end is here." Sa TV, nalaman niyang naglaho ang mga tao sa buong bansa at mabilis itong kumakalat. Puno ng naghahanap na mga tao ang ospital kaya hindi na siya makapasok. Umikot siya sa likod, binasag ang salamin at pumasok, iniiwasan ang siksikan. Sa nursery, natuklasan niyang lahat ng sanggol ay naglaho. May ina na lumapit at sinabing lahat ng bata, kahit anong edad, ay nawawala, hindi lang sa Amerika kundi sa buong mundo. Samantala kay Rayford, may lumilipad na eroplano sa parehong ruta at sinubukan niya itong tawagan pero walang sumagot. Lumalabas na nawalan din ng piloto ang kabilang eroplano. Inutusan ni Hattie ang mga pasahero na higpitan ang seatbelt habang iniwasan ni Rayford ang banggaan kahit na tumama ang pakpak nila sa kabilang eroplano. Nakita ni Cameron sa bintana ang pagbagsak ng kabilang eroplano at pag-apoy nito. Sinamantala ng isang pasahero ang kaguluhan para halughugin ang bag ng Muslim, akala ay bomba. Pero toothbrush lang iyon. Sinabi naman ng isa pang pasahero na imposibleng gawa ng tao ang nangyari at alien abduction daw ito. Tinawag ng mga pasahero si Hattie dahil may problema sa pakpak. Pinakuha niya kay Cameron ng larawan at binigay kay Rayford na nagsabing halos mahulog na ang pakpak at magiging mahirap ang paglapag. Nawalan ng autopilot at hindi makaalis si Rayford sa cabin, kaya pinasuri niya kay Cameron kung may tumutulo mula sa pakpak. Kumpirmado, nawawalan ng fuel ang eroplano. Nakita rin ito ng isa pang pasahero at nagpanik. May babaeng natakot at gustong bumalik kung saan nawala ang kanyang anak. Biglang nag-apoy ang pakpak at umuga ang eroplano. Nagpasimula ng mas matinding takot. Pinakalma ni Hattie at Cameron ang mga tao. In-update ni Cameron si Rayford na sinabi namang kailangan niyang subukang abutin ang New York bago maubusan ng fuel. Maya-maya,
Kusa ring namatay ang apoy. Pero dahil sa sobrang fuel na nawala, kailangan nilang bumaba ng mas maaga. Pagbalik ni Chloe sa kanilang lugar, nakita niyang maraming umiiyak at nagluluksa. Tumakbo siya pa uwi at nadurog ang puso niya nang makitang walang tao. Nasa shower ang alahas ng ina at voicemail sa telepono ay puro static. Sa sobrang galit, inihagis niya ang Biblia ng ina palabas ng bintana. Pumunta si Chloe sa pastor na nagsabing ito ang rapture at ang mga taong naglaho ay dinala sa langit. Nandoon daw siya dahil hindi niya tunay na pinaniwalaan ang mga salitang kanyang ipinangaral. Kinuha ng Diyos ang lahat ng bata at mananampalataya para protektahan mula sa paparating na dilim. Lalo lang nagalit si Chloe at sinigawan ng pastor bago umalis. Sa eroplano, sinuri ni Rayford ang gamit ng co-pilot at nakakita ng relo na may nakasulat na John 3:16. May notebook din si Hattie ng Bible study notes mula sa nawawalang flight attendant. Napagtanto ni Rayford na ito ang rapture at alam pala ito ng kanyang asawa. Tinawanan ito ni Hattie at umalis ng masama ang loob. Sa cabin, may babaeng bumagsak at lumabas ang baril, nagdedemanda ng katotohanan, iniisip niyang may kinalaman ang asawa niya. Sinubukan siyang pakalmahin ni Cameron. Sinabi ng babaeng adik na nag-aral siya sa religious school at tumutugma ang nangyayari sa nakasaad sa ecstasy, kaya naniniwala siyang dinala sa langit ang mga naglaho. Nais ng ina na magpakamatay dahil hindi niya kayang mabuhay nang wala ang anak. Kaya nagkwento si Cameron tungkol sa ina niya hanggang sa napakalma niya ang babae at nakuha ang baril. Sa wakas, nakakuha ng sagot si Rayford sa radyo. Nagaganap ang pagkawala sa buong mundo. Puno ng bumagsak na eroplano ang airport, kaya kailangan niyang mag-emergency landing. Nawala ulit ang signal bago pa nila ito mapag-usapan. Dahil may satellite phone si Cameron, pinasubukan ni Rayford na tawagan si Chloe. Sinabi ni Cameron na buong araw na siyang tumatawag at ipinakita ang malungkot na note na iniwan ni Chloe sa envelope. Inamin ni Rayford na gusto niyang humingi ng tawad sa anak at tanggap na kasalanan niya ring lumayo tuwing ginagamit ni Irene ang usaping panrelihiyon. Samantala, umakyat si Chloe sa pinakamataas ng tulay. Pagkatapos magmuni-muni, humingi siya ng tawad sa kanyang ina at papunta na sana sa pagtalon nang tumawag si Cameron. Sa wakas, nakausap niya si Rayford. Nagpalitan sila ng I love you at napagtanto nilang tama si Irene. Sinabi ni Rayford na hindi niya sigurado kung saan ilalapag ang eroplano. Pero bago pa maipaliwanag pa, nawala ang signal. Sapat na para kay Chloe na malaman na buhay ang ama, kaya tumakbo siya pabalik ng lungsod, kumuha ng abandoned na bisikleta para mapabilis. Kasabay nito, sinabi ni Rayford sa mga pasahero na dapat na silang magdasal dahil mababa ang tsansa nilang makaligtas. Nagsimulang bumaba ang eroplano. Nakahanap ng construction site si Chloe at inakyat ang isang truck para itulak ang mga harang. Tinawagan niya si Cameron at nagkaroon ng signal para sabihing may landing spot siya. Dahil sira ang guidance system ng eroplano, pinasubok ni Cameron kay Chloe na buksan ang compass app at ibigay ang coordinates bago ulit maputol ang tawag. Ibinigay ni Cameron ang coordinates kay Rayford na ginamit niya bilang guide, pero sobrang dilim para makita ang eksaktong lugar. Lalo pang lumala nang maubos na ang fuel ng eroplano. Nakareconnect ulit si Chloe at humingi si Rayford ng mas malaking ilaw dahil kulang ang truck light. May mga oil tank malapit, kaya binuhusan ni Chloe ng gasolina, sinindihan at nagpasabog. Nagbigay ng malaking apoy bilang signal. Nakita ito ni Rayford at ibinaba ang eroplano doon. Tumalon ulit si Chloe mula sa truck pero sa pag-iwas sa apoy, nadapa siya. Tinamaan ng eroplano ang mga kable pero hindi malala. Humampas ito sa lupa at tumagilid dahil hindi lumabas ang rear wheels. Kumaladkad ang buntot at pakpak pero nakontrol ito ni Rayford at naiwasang tamaan si Chloe.
Kumaladkad pa ng ilang kilometro, tumatama sa mga bagay at muntik nang sumalpok sa malaking gas tank pero tumigil bago sumabog. Ligtas ang lahat kahit nagpasabog ulit ang apoy. Nilabas ni Hattie ang slide at nakalabas ang mga pasahero. Tumakbo si Chloe at niyakap sina Cameron at Rayford. Inabot niya ang wedding rings ng ina at ama. Tumayo silang lahat at tumingin sa nasusunog na lungsod. Sinabi ni Cameron na ito na ang katapusan ng mundo. Pero sinabi ni Chloe na ito pa lang ang simula. Maraming salamat sa pagtapos sa ating recap for today. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para palaging updated sa susunod nating upload.